Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayong araw ng Miyerkules, tayo ay nagkakatipon dito sa pagpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. At bitbit sa ating mga puso't isipan ang ating sariling mga kahilingan, lalong-lalo na ang mga kahilingan ng ating mga kapatid na nakaratay sa banig ng karamdaman, sa kanilang mga tahanan, sa inyong mga tahanan, sa mga ospital. Nawa ang mapagpagaling na kamay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ng ating Pintakasi Santo Padre Pio ay magpagaling sa inyong mga may sakit. Atin ding isinasama ang lahat ng mga intensyon ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng pambansang dambana. Kaya mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang nagagawa ng pananalita. At naunawaan ng Diyos na nakakasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng Kanyang anak
nang sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una ay kanyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala. At ang kanyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, O poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog at malugod na sabihin, nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita, poon, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Upang magningning na lubos sa aral ni Kristo Jesus. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapasok. Kapag ang pinto'y isinara na ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at mangangalit ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos, sina Abraham, Isaac at Jacob, at ang lahat ng mga propeta, at kayo na may ipagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuhuling mauuna, at may nauunang mahuhuli. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules sa ating lahat. Morning po! Nakapagkape na po ba kayo? Ako tapos na, kasi ang sarap ng kape nyo dito sa Batangas. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tayo ay tinatawagan ng ating mga pagbasa na ating tuklasin, na ating paghandaan ang makipot na pinto
patungo sa kaligtasan. Ang makipot na pinto ng ating pananampalatayang Kristiyano. Merong isang tao na ang kanyang routine araw-araw pagkagising niya, pagkatapos niya maghilamos, pagkatapos niyang mag-toothbrush, ay nagkakape. No? Nagkakaping barako siya. Tapos, namamasyal siya sa kanyang hardin upang papurihan ang nilikha ng Panginoon, ang kagandahan ng paligid. Ngunit kasama sa mga papuring iyon, meron siyang mga pinapansin. No? Meron siyang mga tinutuligsa. At sa araw na iyon, habang siya ay nagkakape, habang siya ay tumitingin sa mga halaman, nakita niya ang isang uod na gumagalaw doon sa kanyang bahay. No, nakita niya yon, lumalabas yung ulo ng uod doon. At namangha siya. No? Sabi niya sa kanyang sarili, ito ang magiging first time na makikita ko na ang uod na ito ay maging paru-paro. So, sabi niya, mainit-init pa naman ang kape ko, aabangan ko. Tinitingnan niya, mabagal yung galaw ng uod at maliit yung butas. Malapit nang lumamig yung kanyang kape. Tapos nainip na siya. Tapos sinabi niya sa kanyang sarili, kawawa naman ang uod na ito. Ang laki-laki tapos ang liit ng butas. Siguro nahihirapan na siya. Siguro nasasaktan na siya. Kaya sabi niya, tutulungan ko siya. Maganda naman yung hangarin. No? Inilapag niya yung kanyang tasa, pinunit niya yung butas doon sa kukun hanggang lumaki. Lo and behold, nakalabas ng maayos yung uod. Bumagsak sa lupa, isang matabang uod. No? Kumilos ng kaunti, maya-maya namatay. No? Sabi niya, bakit ganon? Di ba dapat magiging paru-paro ito? And later on, na-discover niya na kailangang mag-struggle, kailangang mahirapan ng uod na yon sa maliit na butas. Sadyang ganoon lang talaga kalaki yung butas. Bakit? Dahil kailangang maubos yung katas na nasa katawan ng uod sa pamamagitan ng maliit na butas na yon upang matuyo ang kanyang katawan, upang lumabas ang pakpak, upang siya ay maging paru-paro. Mga kapatid, sa ating buhay, kung titinan natin ngayon, marami sa atin ang pagod na sa araw-araw na laban ng buhay. No? Marami tayong dala-dala, para tayong caterpillar. Mataba ang ating pakiramdam kasi marami tayong bagahe sa ating buhay. Araw-araw tayong nagbabanat ng buto. Ang iba sa atin nagbabanat ng buto sa trabaho, ang iba sa pag-aalaga ng kanilang mga pamilya, ang iba sa pakikibaka laban sa kahirapan, sa kawalan ng trabaho, at sa mababang sahod. At marami sa atin ang nagtatangkang gumaan ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga instant na solusyon. Ano ba ang mga instant na solusyon na iyon? Ang umutang sa nakamotor. Umutang sa nakamotor. Ang magsugal. At ang magtaya sa online gaming. Hanggang ngayon, hinahanap pa ang katawan o ang buto ng ating mga kapatid na na-involve sa online sabong. Marami ang gustong maging madali ang kanilang buhay. Marami ang gustong magkaroon ng maraming pera, maraming mga bagay sa kanilang buhay. At sa gitna ng lahat ng ito, itinatanong natin kuminsan, Panginoon, bakit napakahirap ng buhay? Hindi po ba dapat kung mabuti akong tao, madali akong pagpalain? Mabuti nga ba tayo?
Sino ang nagsabi? Baka't pakiramdam lang natin. Ngunit mga kapatid, tila sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon sa ating ebanghelyo, ang daan patungo sa tunay na kaligtasan ay makipot. Hindi madali ang daan na ito, pero ito lamang ang tanging daan. Ito lamang ang totoong daan. Sa ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus o si Jesus kung kakaunti lang ba ang maliligtas. At narinig natin mga kapatid ang tugon niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Ang makipot na pintuang ito ay ang daan ng pagsunod sa Kanya, ang daan ng totoong pananampalataya, at ang daan ng pagtitiis. Hindi ito malawak na pintuan ng aliw o kayamanan, kundi ito ay pintuan ng pagmamahal na merong sakripisyo. Tayo pong mga Pilipino ay likas na matiisin, hindi po ba? Pero minsan, ang pagtitiis natin ay walang direksyon. Tiniis natin ang hirap, pero hindi natin hinayaan ang hirap na magturo sa atin ng mga aral sa buhay at pananampalataya. Kaya, ang tunay na hamon ng ebanghelyo natin ngayon, hindi sapat na sabihin nating Kristiyano ako. Kailangan ang ating pagiging Kristiyano ay meron tayong relasyon kay Kristo. Isang buhay na pananampalatayang isinasabuhay, hindi lamang sinasabi. At dito po pumapasok ang paalala ni San Pablo sa ating unang pagbasa sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ang sabi niya, tinutulungan tayo ng Espiritu Santo sa ating kahinaan. Kahit hindi natin alam kung paano manalangin, ang Espiritu mismo ang dumaraing para sa atin sa harap ng ating Panginoon. Ibig sabihin nito, mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sa pagdaan sa makipot na daang ito. Ang Diyos mismo ang naglalakbay kasama natin. Sa bawat luha ng mga ina, sa bawat sakripisyo ng mga ama, sa bawat kabataang nananatiling tapat kahit mahirap, naroon ang Espiritu ng Diyos na nagbibigay ng lakas. Kung gayon, ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon? Naririnig niyo ba araw-araw kung ano ang hinihingi ng Panginoon sa atin? Una, hinihingi ng Panginoon sa atin na pumasok tayo sa makipot na pintuan ng may katapatan ng puso. Ito ay nangangahulugang pumili tayo ng kabutihan araw-araw, kahit mahirap, kahit hindi popular, kahit salungat sa ginagawa ng karamihan. Iwasan natin ang pandaraya kahit uso. Magpatawad tayo kahit masakit. Manatili tayong tapat kahit tila walang gantimpala. Ikalawa, huwag tayong mapagod sa pananalangin. Ang Espiritu ang ating kasama kung tayo ay nanghihina. Kaya tuwing tayo ay nadarapa o nanlalamig sa pananampalataya, huminga tayo ng malalim at sabihin, Espiritu Santo, tulungan mo ako na manatiling tapat. At ikatlo, palalimin natin ang ating ugnayan sa ating kapwa. Ang makipot na pinto, mga kapatid, ay hindi para sa nag-iisa. Ang kaligtasan ay biyaya para sa marunong magmahal at makipagkapwa. Ang pamilyang nagmamahalan, ang komunidad na nagkakaisa, ang simbahan na tumutulong sa mahirap,
Sila ang tunay na nakapasok sa pintuan ng langit. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi automatic na gantimpala. Ito ay biyaya para sa mga pusong bukas at tapat at handang magtiis ng hirap. Ang makipot na pintuan ng ating Panginoon ay hindi hadlang, ngunit ito ay paanyaya. Paanyaya sa ating lahat sa mas malalim na pananampalataya, sa matatag na pag-asa at pag-ibig na hindi sumusuko. Kaya ngayong araw, mga kapatid, tanungin natin ang ating mga sarili. Saang bahagi ba ng buhay ko ako tinatawag ni Jesus na pumasok sa makipot na pintuan? Maging sa gitna ng hirap at pagod, tandaan natin ito. Ang Espiritu ng Diyos ang ating lakas at si Kristo ang ating daan, katotohanan at buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Ang aming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin himayin, pagpapala namin hiling. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan, upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mo itong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin, ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ang kaharian
pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Puno ng pag-ibig at kababaang loob sa inyong mga puso at may ngiti sa inyong mga labi, magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, eto si Kristo ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Prepare a banquet for me.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong Kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, para noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, nakahanda na po sa bandang unahan ng ating main church ang paglalagyan ng mga sobrang may pangalan ng inyong mga mahal na yumao.
Sila po ay ating ipagnunobena mula ika-1 hanggang ika-9 ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan lamang po kayo sa ating mga tagapaglingkod para sa mga sobre. Ika-4, sa darating November 23, 2025, ika-1 ng hapon, ay gaganapin dito sa Pambansang Dambana ang Archdiocesan First Holy Communion and Confirmation ng mga kapatid nating PWD or Persons with Disabilities. Para sa inyong mga nagnanais makisa sa nasabing pagdiriwang, mangyaring makipag-ugnayan kaagad sa ating opisina para sa mga detalye. Ika-5, malugod namin kayong inaanyayahan na saksihan ang isasagawang Festival of Saints sa pangunguna ng ating Ministry for the Youth sa darating na ika-31 ng Oktubre, araw ng Biyernes, sa ganap na ika-6 ng umaga. Ito ay dadaluhan ng mga kinatawan mula sa ating mga barangay na nakabihis ng tulad sa mga santo. Halina't saksihan ang gawaing ito at ating tularan ang halimbawa ng mga banal. Ika-6, ngayong Sabado, unang araw ng Nobyembre, ay unang Sabado ng buwan. Mayroon po tayong prosesyon sa karangalan ng mahal na Birhen ng mga biyaya. Sa ganap na ika-5 ng umaga, nasisimulan natin sa may harap ng Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaanyayahang magdala ng kandilang may pansalo. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin na ipagdiwang ang banal na misa, mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Sa ilang sandali po ay sasagawa natin ang panalangin sa umaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa. Maraming salamat po. Tayo po ay magsisimula na ng panalangin sa umaga. Mangyari pong panatilihin ang katahimikan sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina't at sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Halina't ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina't ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina't ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan.
Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang na mariba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong mga magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at ating sambahin ang hari ng kaluwalhatian na dinadakila sa kaitaasan. Tayo pong lahat sa awit. Tayo ay nag-aasik, binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Palalang sikat araw upang binhi maguhay. Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siya ang manlilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo mat malapit, di may kakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ng tala, siya ang nagbibigay alay ng pagpapala. Gano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkain kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po, aming Ama, sa iyo'y pasasalamat, sa buhay, kalusugat, biyayang natatanggap. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas, ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako nang himagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko masumpungan ang aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina at walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa. Ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyang kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos, ang lahat ng mga angkan ni Jose at ni Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati iyong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, yaong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin, dumating ang mga kulog, na animo ay palasong, sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukob.
Pati mundo ay umuga na parabang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na kagragatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan, ngunit walang makakita ng bakas mong iniiwan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at Aaron, yung iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala nang ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo'y ibinababa niya upang maging dakila. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Panginoon, walang makatutulad sa inyo, walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaring magyabang sa inyo, Panginoon, walang maaring maghambog, sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay. Kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita, ang dating baog nagsilang ng mga anak, at ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming payamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapadadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Maiyahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat ng inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa hirap. Walang maaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot. Kapag pinadagundong ninyo ang mga kulog, hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon sapagkat tayo'y ibinababa niya upang maging dakila. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag yon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag ang kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Magagalak itong Sion, mamamayay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda. Dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos. At siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod.
Ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa tapat, ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain. At sa Panginoon ay iukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi ang lahat ng ito'y kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan ng mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinman nilang hindi mapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tayo po ay magsitayo. Isang tinig ang nagsalita sa alapaap. Ito ang minamahal kong anak na lubos kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Isang tinig ang nagsalita sa alapaap. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Purihin natin ang Diyos na ating tagapagligtas na nangakong mananatili sa kanyang simbahan sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pasalamatan natin siya at tayo'y dumalangin.
Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manatili kang kasama namin ngayong maghapon, Panginoon. Maging tulad nawa ng araw na di naglalaho ang iyong biyaya. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo ang araw na ito bilang isang alay. Huwag mong hayaang maialay sa iyo ang anumang masama. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Ang bigay mong liwanag ang manahan sa amin sa maghapong ito, upang maging asin kami ng daigdig at ilaw ng mundo. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Gabayan nawa ng pag-ibig ng iyong banal na Espiritu ang aming mga labi at puso, at umayon sa kalooban mo ang aming mga asal. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon, ika-14, para sa ating Obispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, sa pagdating ng bukang liwayway, ipadala mo ang sinag ng iyong ilaw upang liwanagan ang aming puso. Gawin kaming maging makatotohanan sa iyong aral at panatiling malaya mula sa kamalian at kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at takayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa panalangin sa umaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga.